Kabanata 1291. Matalim na tinitigan ni Benjamin si Sean, nagpahayag ng kanyang pagdududa. Maayos ba siya? Kumpiyansa na tumango si Sean, sinabing, ayos lang si Erisa. Natutulog lang siya. Natutulog si Erisa dahil sa pagod. Bakit siya balisa? Nakahinga ng maluwag sina Kingsley at Ethan, sabay ngiti kay Benjamin. Malinaw, ang huli ay masyadong sabik na panatilihin ang isang malinaw na isip. Sumulyap si Benjamin sa kanila, at mabilis silang tumigil sa pagngiti. Nakakaaliw na malaman na maayos na si Mrs. Graham. Ang pagpapasuri ay isang matalinong desisyon, na nagpapagaan sa aming mga alalahanin. Binasag ni Ethan ang sumunod na katahimikan. Nagmadali din si Kingsley na idagdag, sa katunayan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kapakanan ni Erisa. Aalis na tayo ngayon, upang hindi makagambala sa iyong pahinga. Hinailan ni Kingsley ang mga damit ni Ethan, nanguna sa paglabas ng ward, natatakot na baka pigilan siya ni Benjamin at bigyan siya ng leksyon. Don't worry, Erisa is fine. Normal lang sa mga buntis na inaantok. Inalo ni Sean si Benjamin sa ilang salita, pagkatapos ay agad na sinundan sina Kingsley at Ethan palabas. Napatingin sa kanila si Benjamin. Wala siyang oras para makipag-ayos sa kanila ngayon at nagutos sa malalim na boses, isara ang pinto. Mabilis na sumang-ayon si Sean, casual na isinara ang pinto sa likuran niya. Sandaling nagtama ang kanilang mga tingin bago siya nagmamadaling umiwas ng tingin. Tinapik-tapik ni Kingsley ang kanyang dibdib, medyo gamaan ang pakiramdam. Walang hinanap na kasalanan si Benjamin sa akin. Ang galing. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Sean habang tinutokso, masyadong abala si Benjamin para harapin ka ngayon. May posibilidad na makipag-ayos si Benjamin sa kanya mamaya. Balik na ako. Mr. Watts, aalis ka na ba? Wala kasing bakanting oras si Ethan gaya ni Kingsley, kaya gusto niyang bumalik at magpahinga ng maaga. Aalis ako kasama mo. Kumaway si Kingsley kay Sean, saka bumaba kasama si Ethan. Sa ward, nanatili si Benjamin sa tabi ng kama, binabantayan si Erisa saglit. Nang masigurado niyang tulog lang siya, ginawa niya ang sarili niyang negosyo. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Erisa at nakita na lamang niya si Benjamin na abala pa rin sa kanyang trabaho, nakakunot ang kanyang mga kilay sa konsentrasyon. Bakit gising ka pa? Anong oras na? Nang marinig ang boses niya, itinaas ni Benjamin ang kanyang tingin at sumagot, katatapos ko lang ng meeting, at kapag natapos ko na ang isa pang dokumento, matutulog na ako. Sa negosyo sa ibang bansa, hindi maiiwasan para sa kanya na mag-schedule ng mga pagpupulong sa iba't ibang time zone. Madalas na nasusumpungan ni Benjamin ang kanyang sarili na nakikitungo sa mga bagay sa ibang bansa sa kalagitnaan ng gabi. Tumayo siya at naglakad, ginulo ang buhok niya. Gusto mo bang pumunta sa banyo? Manam. Inaantok pa si Erisa. Yumuko si Benjamin para buhatin siya, at marahan siyang iamakap sa kanyang mga bisig. Anong oras na? 12:30. Ibinaba ni Benjamin ang tingin sa kanya. Nang makitang inaantok lang siya, gamaan ang pakiramdam niya. Maligo ka ng mabilis at matulog. Hindi matatapos ang trabaho, para magpatuloy ka bukas. Itigil ang pagpupuyat sa lahat ng oras. Tumango si Erisa, ngunit hindi ito nakakainis kay Benjamin. Sumagot pa siya ng sang-ayon. Nang matapos siya, binuhat siya nito palabas at hindi na bumalik sa kanyang trabaho. Sa halip, naligo siya. Nakahiga si Erisa sa kama, naghihintay sa paglabas niya habang nakikinig sa lagaslas ng tubig mula sa banyo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Parang ilang minuto lang ang lumipas nang lumabas si Benjamin. Nanlaki ang mga mata ni Erisa sa gulat. Talagang mabilis iyon. Oo, mabilis na shower iyon. Pinatay ni Benjamin ang ilaw ng banyo at lumapit sa kanyang kama. Kung tutusin, ang ospital ay hindi kasing convenient ng bahay, at gabi na. Ayaw niyang maistorbo ang tulog nito. Bakit gising ka pa? Nakaupo sa kama, isinilid niya ito at pinatay ang mga ilaw, handa nang matulog. Hinihintay kita. Matapos siyang hintayin ni Erisa na mahiga, instinctive siyang gamulong sa kanyang mga bisig. Isang pamilyar, kaaya-ayang halimuyak ang umagos mula sa kanya, na pumupuno sa mga butas ng ilong ni Benjamin. Bahagyang yamakap ang manipis nitong lobby habang nakayakap sa kanya ang mahahabang braso nito. Ibinaba niya ang ulo para halikan ang noo nito, puno ng pagmamahal ang nangingibabaw nitong boses. Matulog ka na. Magandang gabi, darling. Matamis na sabi ni Erisa. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang masayang sensasyon na bumalat sa kanya.
Ito ay isang nakakaaliw na sensasyon. Muli niyang hinalikan ang noo nito, at mahinang tumugon, "Good night, honey." Kabanata 1292. Nakaramdam ng kasiyahan si Erisa nang iyangat niya ang kanyang ulo para salubungin ang tingin nito. Malungkot niyang sinabi, "Oras na para matulog." "Manam," sumagot si Benjamin, medyo hindi mapakali ang kanyang iniisip. Muli siyang sinulyapan ni Erisa, napansin niya ang matinding titig nito sa kanya. Agad siyang namula ng bahagya. Gangulong-gulong siya na nakatalikod sa kanya at pumikit para makatulog ng mapayapa. Gayunpaman, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang paggalaw nito sa likuran niya. Binalot siya ni Benjamin mula sa likod, hinayla siya sa kanyang yakap habang nakapatong ang baba sa kanyang balikat. Ang paminsan-minsang pagbuga ng kanyang hininga, marahang dumampi sa kanyang tainga, ay tumutugtog sa mga string ng kanyang puso. Napaatras siya at ginamit ang kanyang siko upang marahan siyang hampasin. "Nakakaitian." Nakangiting pilyo, sadyang tinanong ni Benjamin, "Saan nangangati?" "Hayaan mo akong kalmo para sa iyo." Bahagyang umawang ang labi ni Erisa. Tumalikod siya at tinulak ang ulo niya. "Paano ako makakatulog kapag hinihinga mo ako?" Kahit na siya ay nabalisa, ang kanyang boses ay nanatiling malambot at banayad, na walang anumang pananakot. May ngiti sa kanyang mga mata, mataman siyang tiningnan ni Benjamin. "Buong araw kang tulog, pagod ka pa rin." "Manam." Tumango si Erisa, nakasandal ang ulo sa dibdib nito, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Benjamin. Pinatatag niya ang hindi mapakali niyang ulo at niyakap siya ng mahigpit. Huminga ng ilang malalim, nagsalita siya sa mahina at kaakit-akit na boses. "Matulog ka na." Dahil inaantok na si Erisa ay hindi na niya natiis na asarin ito. Pinipigilan ang kaguluhan sa loob ng kanyang puso, sinubukan niyang matulog. Kahit na nakatulog na si Erisa, nanatiling gising si Benjamin. Nakapatay ang mga ilaw sa silid, ngunit walang nakahahadlang sa kanyang titig. Patuloy siyang nakatitig kay Erisa, at sa bawat sandali ay lumalambot ang kanyang puso. Nang hindi malay ni Erisa na yamakap sa mga bisig ni Benjamin, nagbigay ito sa kanya ng matinding kasiyahan. Matapos ang hindi tiyak na tagal ng panahon, sa wakas ay nakatulog si Benjamin. Kinaumagahan, maagang dumating sa ospital ang 6 na maliliit upang bisitahin si Erisa, ngunit hindi nila inaasahan na nakahiga pa rin sila sa kama. Sa isang hindi nasisiyahang ekspresyon, si Benjamin, na may daladala pa ring mga labi ng kanyang umaga na hinagpis, ay itinuro ang isang mahigpit na tingin sa mga bata. Walang salita, mabilis niyang isinara ang pinto. Ang 6 na maliliit ay ikinulong ng kanilang ama sa labas. Napatulala sila. Mamantong hininga si Jasper, baka galit pa rin siya. Napabuntong hininga si Gavin. Judging from his skull, siguradong galit siya dahil gin-isang namin siya. Tumingin sa kanila si Tim at mahinang nagtanong, kadalasan ay gumising ng maaga si Mr. Graham, tama ba? May mga pagbubukod, sa palagay ko. Tumugon si Zachary, nakakaiba rin. Mukhang tulog pa si Mommy. Nakita ni Oliver si Erisa sa kama mula sa kinatatayuan niya. Nagpalitan ng tingin ang 5 maliliit, pagkatapos ay sabay-sabay na lumingon kay Jessie, na hindi nagsasalita. Ang batang babae ay time na umiinom ng kanyang gatas. "Hindi pa ba sapat ang kinakain mo?" Kumunat ang noo ni Jasper at tinukso, "You little glutton." Sinulyapan siya ni Jessie at ngumuso. "Grabe ka rin. Natapos mo na ang sa iyo pero sa halip ay punahin mo ako." "Ang bagal ko lang." Naiwang tulala si Jasper sa kakasigaw. Tumawa sina Gavin, Tim, Zachary, at Oliver, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Tanong ni Oliver, "Pinaplano ba ni Mr. Graham na paalisan tayo dito?" Sabi ni Zachary, "Baka hindi ganoon. Tulog pa si Mommy." "Well," tumango si Tim, "nag-aalala siguro si Mr. Graham na maistorbo natin ang tulog ni Mommy, di ba? Kung hindi tayo pinapasok, hindi natin makikita si Mommy." Sabi ni Gavin, "Baka naghilamos siya. Kapag tapos na siya, baka papasukin niya tayo." Jasper uttered, "Who knows? Kung hindi natin makikita si Mommy, hindi natin siya bibigyan ng almusal." "Ha, huwag mo siyang pakainin. Kakainin ko." Ang mga mata ni Jessie ay kumikinang habang humihigop sa kanyang gatas, habang nakatingin sa almusal na dinala ng kanyang mga kuya para kina Erisa at Benjamin. Walang imik ang mga kapatid niya. Ano ang lahat ng kaguluhan? Biglang bumukas ang pinto, at naroon si Benjamin na nakatitig sa kanila na may mahigpit na ekspresyon. Sinulyapan siya ng 6 na maliliit, pagkatapos ay nagkakaisang ibinaba ang kanilang mga ulo,
hindi na naglakas loob na magsalita. Hindi sila natakot kay Benjamin, nag-aalala lang sila na maistorbo ang tulog ni Erisa. Sinulyapan sila ni Benjamin at sinabi sa malalim na boses, "Pasok." Kabanata 1273. Tumakbo ang 6 na maliliit na bata, ngunit hindi sila naglakas loob na gumawa ng maraming ingay. Iniangat nila ang kanilang mga leeg mula sa paanan ng kama, sinilip si Erisa. "Halika dito." Sinulyapan ni Benjamin ang mga bata at naglakad papunta sa couch area. Sinulyapan siya ng maliliit na bata bago sila naglakad. Nang mapansin ang nagbabantay na kilos ng mga bata sa kanya, bahagyang nag-arko ang mga kilay ni Benjamin, na bahagyang nabawasan ang kanyang pagiging mahigpit. Ano ang dinala ng lahat para sa almusal? Nagpalitan ng tingin ang mga bata, at sumagot si Gavin, "Paborito lahat ito ni Mommy. Wala ka bang gusto kong kainin?" Mapaglarong panunukso ni Benjamin sa kanyang anak, nakatutok sa kanya ang tingin nito. "Hindi mo nagustuhan ang almusal. Sino ang makakaalam kung ano talaga ang nagustuhan mo?" Reklamo ni Gavin. Bahagyang umawang ang bibig ni Benjamin. Tiyak na marunong magsalita ang batang ito. "Nag-almusal na ba kayong lahat?" Binago ni Benjamin ang usapan. "Kumain na ako." Tugon ni Zachary, mas malakas ang boses niya. Natakot ang mga maliliit na maulit ang nangyari kagabi, kaya sa bahay muna sila nag-almusal bago pumunta sa ospital sa umaga. Sumulyap si Benjamin kay Zachary, tinapik ang coffee table, at sinabing, "Dalhin mo ito. Tingnan ko kung ano ang mayroon tayo rito." Napatingin lahat sa kanya ang mga maliliit. Ang unang kumilos ay si Tim, kinuha ito at inilagay sa coffee table. Nagmamadali ding kinuha ng ibang maliliit ang mga gamit nila at inilagay sa coffee table, saka nagsama-sama. Binuksan ito ni Benjamin at nag-iwan ng mushroom soup para kay Erisa. Kinuha niya ang kanyang tinidor at sinimulang kainin ang iba pang mga pagkaing pang-almusal. "Gusto mo bang makasama ako?" Tanong niya sa mga bata. Napatingin sa kanya ang mga bata at sabay-sabay na nagtanong, "Hindi mo ba hinihintay si Mommy na sabay na kumain?" Ngumiti ng mahina si Benjamin at sinabing, "Baka hindi magising ang mommy mo sandali. Kakain muna ako, kailangan kong pumunta sa opisina kaagad." Nanlaki ang mga mata ng 6 na maliliit, medyo tumaas ang boses. "Kung pupunta ka sa opisina, sino ang mananatili kay mommy?" Malalim ang titig ni Benjamin na para bang alam niya ang iniisip ng mga musmos. Sinabi niya sa isang patag na tono, "Pupunta lang ako sa isang pulong at babalik ako kaagad. Maaari kitang ihatid sa paaralan sa daan. Hindi na natin kailangang pumasok sa paaralan. Maaari tayong manatili at makisama kay Mommy. Sa ganoong paraan, maaari kang pumasok sa trabaho ng hindi nababahala." Sumulyap si Oliver kay Benjamin at nagmungkahi. Seryosong tumingin si Benjamin kay Oliver at sinabing, "Hindi papayag ang mommy mo, maghintay ka hanggang weekend, pagkatapos ay makakasama mo siya ng kalidad." Kinagat ni Oliver ang kanyang mga lobby. Natahimik, "Tama yan. Hindi kami papayagan ni Mommy na lumampas sa klase. Gayunpaman, magsasaya lang tayo sa paaralan." Mangulong si Jessie, at narinig siya ni Benjamin. Tumingin si Benjamin kay Jessie, nakita ang kanyang pagpout, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aatubili na pumasok sa paaralan. Mamantong hininga siya sa loob. Hindi ba masaya ang paaralan? Napatingin sa kanya si Jessie. Nakapout pa rin ang maliit niyang bibig, at mahina siyang umungol. Hindi niya maintindihan ang itinuturo ng guro. "Paano ito? Maaari akong kumuha ng tutor para sa iyo. Pagkatapos, maaari kang mag-aral sa bahay at hindi na kailangang pumasok sa paaralan." Biglang nagdesisyon si Benjamin, na ikinagulat ni Jessie kaya nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi. "Hindi, ayoko ng tutor. Gusto kong makasama ang mga kapatid ko." Si Jessie ay maaaring kumilos ng layaw sa kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at kahit na medyo maluwag. Ngunit kung kumuha sila ng isang tutor, ang mga bagay ay magiging hindi mabata na mahigpit. Lumibot ang mga mata ni Jessie sa paligid, at kahit anong isipin niya, mas ligtas siya kapag kasama niya ang kanyang mga kapatid. "Ayaw mo may tutor, tapos ako na mismo ang magtuturo sa'yo." Nagpatuloy si Benjamin. Tinitigan siya ni Jessie na para bang may nakita siyang nakakatakot, ang maliit niyang mukha ay namutla sa takot. "Napakabisi mo, kaya sa tingin ko ay mas mabuti kung papasok ako sa paaralan." Bigkas ni Jessie. Isang tawa ang lumabas sa kaibuturan ng puso ni Benjamin. Si Jessie ay tunay na kaibig-ibig, na naging sanhi ng isang alon ng lamang na dumaan sa kanya. Tumayo si Benjamin,
Tinawag ang maliliit na bata, Verena, ihahatid na kita sa paaralan. Sumulyap sa kanya ang 6 na maliliit, saka tumingin kay Erisa, hindi pa nagigising si Mommy. Pagbalik ko mula sa pulong, baka nakahiga pa siya. Tumpak na hinulaan ni Benjamin ang hilig ni Erisa na matulog at sinenyasan ang mga maliliit na sumunod sa kanya. Kabanata 1274. Ang mga maliliit ay nasa kawalan. Nakatitig lang sila kay Erisa na nag-aatubili, mamulong ng mahinang palm. Inutusan ni Benjamin ang bodyguard sa pintuan na bantayang mabuti si Erisa. Sinabi niya sa kanya na tawagan ang nurse para sa tulong sa sandaling magising ito, at sa anumang pagkakataon ay hindi siya pinapayagang maglakad ng mag-isa. Pagkatapos noon ay umalis na siya kasama ang mga maliliit para pumasok sa paaralan. 6 na maliliit na bata ang sumunod sa kanya, ang kanilang mga maselang katangian ay kapareho ng kay Benjamin, na gumagawa para sa isang hindi kapani-pani walang kasiya siyang tanawin na pagmasdan. Ang karaniwang malayong Benjamin ay nakakuha din ng kaunting init ng isang ama. Sinubukan ni Benjamin na mapalapit sa maliliit na bata, ngunit ang mga bata ay tila hindi interesadong makipag-ugnayan sa kanya. Ano ang gusto mong gawin kapag wala ka sa klase? Tanong niya. Hindi sigurado ang mga maliliit kung bakit niya iyon natanong. Natatakot silang mahigpit na limitahan ni Benjamin ang kanilang kalayaan, kaya walang nagsalita. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, nagpatuloy, mayroon ba kayong gustong puntahan at magsaya? Napatingin sa kanya si Gavin na nagtataka. Hindi siya nagkaroon ng oras na ilabas kami noon, at ngayon gusto niyang ilabas kaming lahat para magsaya. Siya ba talaga? Gusto mo bang ilabas tayo para magsaya? Ganti ni Gavin. Nakatingin sa kumikinang na mga mata ng kanyang anak, tumango si Benjamin. Oo, nakaramdam si Gavin ng kasiyahan sa kanyang puso, kahit hindi niya ito hinayaang ipakita sa kanyang mukha. Lumingon siya para tanungin ang mga nakababatang kapatid. Saan mo gustong pumunta para magsaya? Kung tutusin, mga bata pa sila. Ang pagkarinig na talagang gusto sila ni Benjamin upang maglaro ay naging napakasaya nila. Sinabi ni Jasper, gusto kong pumunta sa zoo. Oliver, gusto kong pumunta sa Marine Theme Park. Jesse, gusto kong pumunta sa amusement park. Ang bawat maliit ay may iba't ibang opinyon. Tumingin si Benjamin sa kanila, natuwa, pagkatapos ay bumaling kay Tim at Zachary, saan niyo gustong pumunta? Maaari akong pumunta kahit saan. Nagkibit balikat si Zachary, basta masaya ang nakababata kong kapatid, iyon lang ang mahalaga. Humalaklak si Tim, gusto kong pumunta kahit saan. Tumango si Benjamin, nagpapansin. Maaari tayong pumunta sa amusement park ngayong gabi, ngunit para sa iba, kakailanganin natin ang katapusan ng linggo upang magkaroon ng sapat na oras. Tuwang-tuwa ang 5 maliliit, bakit hindi mo ako tanungin kung saan ko gustong pumunta? Sabi ni Gavin na may sinadyang huff. May bahagyang ngiti na naglalaro sa gilid ng kanyang bibig, sumulyap si Benjamin kay Gavin. Hindi ka ba mahilig pumunta sa mga amusement park? Namula ang maliit na mukha ni Gavin. Ang maliit na lalaki ay dating naiingit sa ibang mga bata na sinamahan sila ng kanilang ina at ama sa parke ng libangan. Nasa ospital pa si Mommy. Dinadala mo ba talaga kami sa amusement park? Talaga, hindi talaga bagay ang nanay mo para sa mga amusement park, magiging maayos siyang mag-isa sa ospital sa loob ng ilang oras. Nais ni Benjamin na ilabas ang mga bata upang makapagpahinga. Ang mga maliliit ay nakaranas lang ng kidnapping at pinarusahan na niya. Natatakot siyang lumayo ang mga ito sa kanya kung hindi niya ito aalisin. Mga aktibidad. Nakaramdam si Gavin ng kasiyahan sa kanyang puso ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi mo, kaya huwag kang babalik sa iyong salita kapag sumapit ang gabi. Kailan ko ba hindi tinupad ang aking salita? Napatingin sa gilid si Benjamin sa maliit. Napalingon si Gavin at pinagsaluhan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nang makitang lihim na natutuwa ang mga bata, sumilay din ang ngiti sa mukha ni Benjamin. Ang mga bata ay talagang madaling masiyahan. Inihatid sila ni Benjamin sa paaralan. Sa pagkakataong ito, ang maliliit na bata ay nagpaalam sa kanya na may mainit at palakaibigang mukha, puno ng kagalakan ang kanilang mga mata. Paalam Mr. Graham, see you in the afternoon. Nakaramdam si Benjamin ng lambot sa kanyang puso, at kumaway din siya sa kanila. Magkita tayo sa hapon. Pinagmasdan niya ang maliliit na bata na pumasok sa bakuran ng paaralan bago siya tumuloy sa isang pulong ng kumpanya. Ang pulong ay maikli, sumasaklaw lamang sa mga mahahalagang bagay, at natapos ng wala pang 20 minuto.
Lihim na natuwa ang mga nangungunang executive ng kumpanya, at higit na komportable ang pakiramdam. Nagmamadaling bumalik si Benjamin sa ospital, ngunit wala pa ring malay si Erisa. Hinubad niya ang jacket niya at naghugas ng kamay. Biglang nagising si Erisa. Hinubad pa rin ang mga kortina sa ward, kaya hindi sigurado si Erisa sa oras. Nang makita niyang nakabihis na si Benjamin, akala niya ay aalis na ito, medyo groggy ang boses. "Lalabas ka ba?" tanong niya. "Bumalik na ako galing sa meeting." Nakangiting binuhusan siya ni Benjamin ng isang tasa ng mainit na tubig at lumapit sa kanya. Napatingin sa kanya si Erisa na nagtataka, "Ngayon? Mabilis lang iyon. Anong oras na?" Inabot sa kanya ni Benjamin ang tubig, at sumagot, "Lampas 8 pa lang." Kabanata 1295. Nagulat si Erisa kay Benjamin na medyo hindi makapaniwala. Pumunta na siya sa kumpanya, natapos ang meeting niya, at bumalik. "Nagbibiro kaya siya sa akin? Mabilis iyon. Hindi ba dapat magsisimula ang trabaho sa alas 9? Maaari itong magsimula ng mas maaga." Natawa si Benjamin sa kanyang nagulat na ekspresyon. Well, medyo adorable siya. Nang mapansin ang kanyang pag-aalinlangan, idinagdag niya, ito ay para lamang pag-usapan ang mga mahahalagang bagay at tumagal ng wala pang 20 minuto. Humalaklak si Erisa bago bamulong, kung ganoon, hindi ba mas mabuting magkaroon ng video conference? Hindi na kailangang tawagan ang lahat sa opisina para sa isang pulong ng maaga sa umaga. Hindi ako masyadong nagpapakita sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, kaya kailangan kong panatilihin ang mga ito sa kanilang mga paa, deklara ni Benjamin na may mahinang nguso, na nagpapakita ng aura ng pangangibabaw. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa banyo, naglabas ng isang palanggana ng maligamgam na tubig para hugasan niya ang kanyang mukha. Nanatili ang tingin ni Erisa sa kanya. Dumating ba ang mga bata kaninang umaga? Mahimbing ang tulog niya kaya wala siyang narinig na ingay. "Oo, pero hindi ko sila pinayagang gisingin ka. Hinatid ko sila sa school." Sagot ni Benjamin sabay babad ng tuwalya at iniabot sa kanya. Kinuha naman ito ni Erisa at pinunasan ang mukha. Kinuha ito ni Benjamin mula sa kanya at binyanlawan bago ibinalik sa kanya para panasan ang kanyang mukha sa pangalawang pagkakataon. "So, nag-breakfast ka kasama ang mga bata." Siya ay higit nagising pagkatapos maghugas ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang diamante. "Kumain sila sa bahay bago dumating habang ako ay may ilaw." Kinuha ni Benjamin ang tuwalya at dinala ang palanggana sa banyo. Hinugasan niya ang tuwalya at isinabit ito bago umalis sa espasyo. "Hindi pa ako nag-toothbrush." Sinenyasan ni Erisa, gusto na ring pakalmeyan ang sarili dahil malapit nang pumutok ang kanyang pantog. Bahagyang umangat ang manipis na labi ni Benjamin. Lumapit siya at dinala siya sa banyo. "Kailangan mo bang pakalmeyan ang sarili mo?" "Oo." Tumango si Erisa habang nakapulupot ang mga braso sa leeg niya. Dahan-dahan siyang inilagay ni Benjamin sa toilet seat. Nakaupo roon, tinitigan siya ni Erisa. "Lumabas ka muna." Panay ang tingin ni Benjamin sa kanya, tumango, at sinabing, "Sige, tawagan mo ako kapag handa ka na." Okay, hinintay siyang makaalis ni Erisa bago siya nagpakalma. Isinara ni Benjamin ang pinto at pumunta upang tingnan ang almusal. Bukod sa sabaw ng manok na mainit-init pa, lumamig na ang breakfast platter. Ipinatawag niya ang bodyguard sa pintuan sa silid, hiniling sa lalaki na kunin ang pinggan ng almusal at painitin ito. Maya-maya, tinawag siya ni Erisa. Agad namang lumapit si Benjamin. Pagkabukas ng pinto ay agad niyang itinoon ang tingin kay Erisa. "Tapos ka na?" "Oo, tapos na ako." Tumango si Erisa, tapos na rin siyang mag-toothbrush. "Pakiusap, ihatid mo ako, Mr. Graham." Baka sa mukha ni Benjamin ang pagmamahal habang papasok ito at sinandok siya. "Nag-toothbrush ka na ba?" "Oo." Ninakawan siya ng tingin ni Erisa, na sinuklian siya ng isang nakakatakot na ngiti nang masalubong niya ang mapang-asar nitong tingin. "Sinabi ko sa iyo na tawagan mo ako kapag tapos ka na, ngunit muli kang naglalakad mag-isa." Mabagsik ang gwapong mukha ni Benjamin, saway nito habang papalabas ng banyo. "Ilang hakbang na lang, tingnan mo kung gaano kakabahan." Mahinang protesta ni Erisa, sinaman siya ng tingin ni Benjamin, nangunot ng malalim ang kanyang mga kilay. Sinulyapan siya ni Erisa sa malumanay na boses, "Ako ang may kasalanan kung bakit hindi kita pinakinggan. I promise I will not take a one-step and call for you in everything. Okay." Ilang beses mo nang ginawa ang parehong pangako. Ngumisi si Benjamin.
Sa kanyang rebuttal, bahagyang kumaibat ang mga labi ni Erisa sa sobrang inis. Ganyan na ba talaga ako ka-untrustworthy? Dahan-daang inihiga siya ni Benjamin sa kama, parang asero ang boses. Higa ka. Isinasaalang-alang ang kanyang malungkot na ekspresyon, si Erisa ay hindi nang ahas na makipagtalo at masunuring humiga. Inayos ni Benjamin ng kaunti ang ulo ng hospital bed bago inayos ang kanyang unan. Comfortable bang umupo ng ganito? Oo. Isang pakiramdam ng init ang bamalat kay Erisa. Kinuha ni Benjamin ang portable dining table at inilagay ito sa kama bago kinuha ang sabaw ng manok at ibinuhos sa kanya ang isang mangkok. Kumain ka muna ng sabaw ng manok bago kumain ng almusal mamaya. Noon, pinainit ng bodyguard ang pinggan ng almusal at dinala ito. Pagkakuha nito, personal na inilagay ni Benjamin sa hapagkainan. Ano pa ang gusto mong kainin? Nang makita ang halos 10 uri ng mga pagkaing pang-almusal, napahadjajak si Erisa. Hindi ko kayang tapusin ang lahat ng ito. Bakit hindi mo ako samahan? Hindi ako nagugutom. Umupo si Benjamin sa dulo ng kama, pinapanood siyang kumakain mula sa tapat ng hapagkainan. Kabanata 1296. Kumain ka na. Kumuha si Benjamin ng isang piraso ng finger food mula sa breakfast platter at masayang nagsimulang kumain kasama si Erisa. Nakangiting itinuro ni Erisa ang thermos na naglalaman ng sabaw ng manok. Magbaw ka rin. Sa mahinang buntong hininga, malumanay na hinimok ni Benjamin, mahina ka, kaya dapat kang uminom ng mas masustansyang sabaw. I can't drink this much. At saka, araw-araw akong umiinom nito at nagkakasakit ako. Araw-araw kang nagtatrabaho, kaya kailangan mo rin ng pagkain. Erisa gripe, insist na siya ay uminom din ito. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin, naglabas ng bakas ng panganib. Ipinapahiwatig mo ba na mahina ako? Sa pagtugon sa kanyang nagbabala na titig, si Erisa ay natigilan saglit bago siya naunawaan. Humagalpak siya ng tawa. Hindi, nag-aalala lang ako sa'yo. Kahit sino pwede uminom ng sabaw ng manok. Hindi mo ba ako bibigyan ng pabor at magkaroon ng mangkok? Bahagyang umalangaw si Benjamin, seryoso ang tono niya. Kung hindi mo ito matapos, itabi ito para sa tanghali. Sa ganitong panahon, hindi na sariwa sa tanghali at baka masira. Mas mabuting tulungan mo akong tapusin ito. Gusto ko pang kumain ng iba. Bahagyang nakalabas ang ibabang lobby ni Erisa, at ang kanyang malambot na boses ay may bahid ng kahalayan. Habang nakikinig si Benjamin, lubusang nakahinga siya ng maluwag at nagsisi, iinuman ko ang natitira. Huwag ka nang makipagtawaran. Pigil ng ngiti si Erisa. Sumimsim siya ng sopas habang kumakain mula sa breakfast platter, namumula ang pisngi. Maya-maya lang ay lumapit si Sean para tingnan ang kalagayan ni Erisa. Nang makitang nag-aalmusal ang mag-asawa, naakit siya sa masarap na bango. Kayong lahat ay may napakaraming almusal araw-araw. Nakatitig siya sa maliit na hapagkainan, nanunubog ang bibig sa kabila ng almusal. Nang makita ang pananabik sa kanyang mga mata, nag-alok si Erisa, kung hindi ka pa nag-aalmusal, maupo ka at kumain sa amin. Salamat, Erisa. Sa isang malawak na ngiti, kumuha ng tinidor si Sean at nagsimulang kumain habang nakatayo, hindi nangangahas na umupo sa kama. Iniwas ni Benjamin ang tingin sa lalaki. Ramdam ni Sean ang tindi ng babala sa kanyang mga matang ngunit piniling baliwalain iyon. Lumingon siya at ngumiti kay Benjamin bago agad na bumalik sa kanyang pagkain ng tame time. Sinulyapan sila ni Erisa at mahinang tumawa. Mayroon pa namang sabaw ng manok dito, Mr. Bailey. Gusto mo ba? Sabaw ng manok. Kinapa ni Sean ang leeg niya at sinilip ito. Hindi ba para sa'yo ito? Dapat uminom ka pa, Erisa. I can't drink that much. One bow is enough for me. Sige na inumin mo na. Sabi ni Erisa kay Sean. Nang makita ang magiliw ng ngiti sa kanyang mukha, napangiwi si Benjamin. Gusto niyang tanungin kung bakit niya ito inaalok kay Sean noong sinabihan niya itong inumin, ngunit napansin ni Benjamin ang katabaan ng sabaw ng manok, nagpa siya si Benjamin na huwag magsalita ng kahit ano. Katotohanan, hindi niya ito kayang sikmurain ng madaling araw. Inom ka na lang since inalok ka ni Erisa. Why all the unnecessary chatter? Sinaman ang tingin ni Benjamin si Sean. Hehe, okay. Nakangiting tumawa si Sean, kumuha ng mangkok at nilagyan ng sabaw ng manok. May gusto ka ba, Benjamin? Iyon na ang lahat. Tumango si Benjamin. Hindi alintana ni Sean ang kanyang mayabang na ugali, masayang sumama sa kanila sa almusal. Talagang kahanga-hanga ang husay sa pagluluto ng chef ni Benjamin.
Nang matapos kumain ang lahat ay mabilis niyang nilinis ang lahat ng nasa maliit na hapagkainan bago niligpit. Hawak ni Benjamin ang isang kahon ng bagong hiwa ng prutas, ipinakain ito kay Erisa para mapalitan ng lasa. Ibuka mo ang iyong bibig. Erisa was a touch embarrassed, but still, sumama siya at kinain ito. Habang pinagmamasdan ni Sean ang pag-arte nilang lahat, nanginginig siya at nagbiro, "Hey, can you two consider my feelings for a bit?" Sinulyapan siya ni Erisa, ang kanyang mga pisngi ay may bahid ng eskarlata. Lumingon si Benjamin at tinitigan siya ng masama. "Ipikit mo ang iyong mga mata." Bahagyang umawang ang bibig ni Sean. "Paano dominanti? Magpahinga ka, at hayaan mo akong suriin ka, Erisa. Kagabi, may nag-alala at tumawag sa akin pabalik sa hating gabi upang bigyan ka ng check-up." Habang sinasabi iyon, iniwas niya ang tingin kay Benjamin. Mamaha ang sorpresa kay Erisa, at ibinaling niya ang mga mata kay Benjamin. "Bakit ka nag-alala sa akin?" Hindi niya namalaya na may dumating na pala pagkatapos niyang makatulog kagabi. Pinunasan ni Benjamin ang tungkin ng kanyang ilong na medyo nahihiya. "Napansin kong nakatulog ka kaagad pagkatapos kumain at parang walang sigla, kaya nag-aalala ako na baka hindi ka maganda." Dahil doon, humajijek si Erisa. Hindi ba siya masyadong nababalisa? Kabanata 1297. "Napagod lang ako kagabi, at ginawa mo ang kaguluhan." Tumagilid si Erisa at mapaglarong hinihimas ang hita ni Benjamin, mahinang tumawa. Nadama ni Benjamin ang panunukso, bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nang makitang tumatawa si Sean sa gilid, pinandilatan niya ang huli. Nang mahuli ang kanyang babala na sulyap, mabilis na inilihis ni Sean ang kanyang ulo, nang ahas na huwag ng tawanan si Benjamin. Matapos magpahinga sandali ni Erisa ay sinuri ni Sean ang kanyang katawan. "Erisa, normal lahat ng indicators mo. Walang dapat ipag-alala." Gaman din ang pakiramdam ni Erisa nitong mga nakaraang araw, kaya tinanong niya si Sean, "Ibig sabihin, maaari na akong ma-discharge mula sa ospital ngayon?" Sinulyapan siya ni Sean, hindi direktang tumugon, bagkus ay ibinaling niya ang tingin kay Benjamin. Napatingin sa kanila si Benjamin. Mas mabuting mag-observe ng mas matagal sa ospital. Bagamat maaari niya itong iuwi, mas maginhawang dalhin siya sa ospital. Nagpout si Erisa. Nawawala siya sa bahay, pakiramdam niya ay matagal na siyang huling bumalik. "Ayos na ako ngayon. Makaka-recover din ako sa bahay." Hindi talaga komportable ang pananatili sa ospital. Bahagyang lumalaban si Benjamin sa kanyang malambot at malambing na boses, ngunit nagpatuloy pa rin siya. "Stay one more day today after Sean confirmed that you're really okay. It's not too late to go back then." Humalaklak si Sean. "Erisa, hindi tayo makakakuha ng dugo ngayon. Gagawin natin ito bukas ng umaga para sa check-up. Kung walang mali, maaari kang umuwi at magpahinga." Sinulyapan sila ni Erisa, tumango, at nag-isip sa sarili. Isang araw lang naman, kaya kung tiisin. Marahang tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo. "Kung bored ka, paano kung dadalhin kita sa park para mamasyal?" "Hindi, gusto kong humiga," sabi ni Erisa na medyo tinatamad matapos ang buong pagkain. Ibinaba ni Benjamin ang kama para sa kanya, tinulungan siyang mahiga ng komportable, at tinakpan siya ng kumot. Napansin ni Sean na tuluyan na siyang hindi pinapansin ng mag-asawa. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at iminungkahi, "Erisa, magpapa-ultrasound tayo mamayang hapon." "Sige." Tumango si Benjamin, napansin iyon. Hindi na sila inistorbo ni Sean, pasimpleng nagpaalam bago lumabas para maging abala. "May sasabihin ako sa'yo." Nang makitang medyo na si Erisa, marahang hinawakan ni Benjamin ang mukha nito. "Anong meron?" Tinatamad siyang tinignan ni Erisa. "Sa umaga, sinabi ko sa mga bata na dadalhin ko sila sa amusement park sa gabi." Panay ang tingin ni Benjamin sa kanya. Nang makita ang kislap ng mga mata ni Erisa, na nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais na pumunta, idinagdag niya, "Hindi ka makakapunta." Bahagyang umawang ang labi ni Erisa. Sinaman niya ito ng tingin at ngumisi. "So, iiwan niyo na lang ako at magpapakasaya." Nalilito si Benjamin kung tatawa o iiyak. He gently coaxed, "Sa estado mo ngayon, hindi bagay na pumunta ka doon at maglaro. Maghintay ka hanggang sa gumaling ka, pagkatapos ay dadalhin kita doon." Erisa curled her lips, not out of caprice but merely to tease him a bit. "Sige, kaya kung mag-isa sa ospital." Sa totoo lang, maaaring nasa trabaho siya ngayon. Hindi na kailangan na manatili siya sa tabi niya. Gayunpaman, tumanggi lang siya.
Humalaklak si Benjamin. Ilalabas ko sila para masaya. Babalik tayo mamaya. Kumuha pa ng litrato. Nakangiting paalala ni Erisa sa kanya. Tumango si Benjamin. Okay. Sa hapon, dinala siya ni Benjamin para sa ultrasound. Ang fetus ay stable, at walang mga isyo. Nang oras na para makaalis sa paaralan, pinaalalahanan ni Benjamin si Sean na alagaan si Erisa. Pagkatapos lamang na maisaayos ang lahat ay nakaramdam na siya ng kagaanan na pumunta sa paaralan para sunduin ang mga bata. Sa sandaling, matapos ang paaralan, ang 6 na bata ay naghihintay sa gate ng paaralan, sabik na naghihintay sa pagdating ni Benjamin. Nang makita ng mga bata ang kotse ni Benjamin, halos hindi mapigilan ng mga bata ang kanilang pananibik. Nandito na si Mr. Graham. Ito ang kotse ni Mr. Graham. Ang ibang mga bata ay nataranta. Bakit may sumusundo sa'yo sa school? Nasaan ang daddy mo? Tumawa ang 6 na bata, na nagpapaliwanag, siya ang tatay natin. Ha, daddy mo siya. Bakit hindi mo siya tinatawag na daddy mo? Ang mga bata ay mukhang lubos na nalilito. Hindi sila pinansin ng 6 na bata, nagpaalam sa kanilang guro at nagmamadaling pumunta kay Benjamin. Ipinarada ni Benjamin ang kanyang sasakyan at humakbang patungo sa mga bata. Tara na, okay. Masiglang tumango ang 6 na bata, masayang nagtitipon sa kanyang paanan. Sa magiliw na puso, marahang tinapik ni Benjamin ang mga ulo ng mga bata, tumango sa guro, at pagkatapos ay inakay ang mga bata sa sasakyan. Kabanata 1278. Lumingon si Benjamin at tinanong ang mga bata, gutom na ba kayo? Gusto niyo bang ihatid muna kayo ni daddy para kumain? Siya mismo ang nagmaneho ng sasakyan noong araw na iyon sa halip na tawagan ang driver. Tumingin sa kanya ang 6 na bata, at sumagot si Gavin, nagugutom kami, pero maaga pa para sa hapunan. Gusto naming maglaro muna. Matapos silang obserbahan, nagpa siya si Benjamin at iminungkahi, paano kung bibili ako ng merienda para makakain mo ngayon, at kakain tayo pagkatapos nating maglaro. Tumango ang 6 na bata, sabay-sabay na tumugon, okay. Saka lang nagsimulang magmaneho si Benjamin. Sa daan, namataan niya ang isang tindahan na nagbebenta ng merienda. Huminto siya at inutusan ng bodyguard na sumusunod sa kanya na bumili ng pagkain. Alam na alam ng mga bodyguard ang mga kagustuhan ng mga bata, kaya binilhan nila sila ng maraming masasarap na pagkain, kabilang ang isang tasa ng milkshake, na lahat ay nakaimpake sa isang malaking bag. Nang makita ang milkshake, bahagyang kumunot ang noo ni Benjamin. Anong flavor ito? Almond at ang init. Nagmamadaling sagot ng bodyguard na walang lakas ng loob na bumili ng iba. Nang marinig na mainit, sa wakas ay inilipat ni Benjamin ang kanyang tingin, tinanong ang mga bata, ano pa ang gusto ninyong kainin? Sapat na iyon. Sinamon siya ng tingin ni Jasper. Gusto mo bang sumama sa amin sa pagkain? Lamambat ang kilay ni Benjamin. Hindi na kailangan. Hindi ako nagugutom. Sumulyap si Zachary sa kanya, saka agad ibinaba ang ulo para kumain. Ang 6 na bata ay nagsalo sa kanilang pagkain. Ang mga bata ay madalas na nagugutom sa oras na iyon ng araw. Napatingin si Benjamin sa mga bata, nakita silang masayang kumakain. Pinaalalahanan niya ang mga ito na umupo ng maayos bago paandarin ang sasakyan para tumungo sa amusement park. Pagdating sa amusement park, ang mga bata, na puno ng tiyan, ay sumunod kay Benjamin palabas ng sasakyan. Pasado 4:00 pa lang, mataas pa rin ang araw sa langit. Si Benjamin, na may suot na salaming pang-araw upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa nakasisilaw na liwanag, ay inakay ang mga bata sa loob. Magkahawak kamay ang 6 na bata, na sumusunod sa tabi ni Benjamin, nag-iingat na huwag maghiwalay. Sa likuran nila at sa buong paligid, isang grupo ng mga bodyguard ang sumunod, na sinisiguro ang kanilang kaligtasan. Nang makita kung gaano kahusay ang pag-uugali ng mga bata, si Benjamin ay napuno ng kasiyahan. Lumapit siya at hinawakan ang maliit na kamay ni Gavin. Malamig na inalis ni Gavin ang kanyang kamay, isang mukha na puno ng panunuya. Puntahan mo si Jessie. Napataas ang isang kilay ni Benjamin nang mapansin niyang walang pakialam si Gavin kung hindi siya pabor o hindi. Naglaro ang bahagyang ngiti sa mga lobby ni Benjamin habang naglalakad siya papunta sa gilid ni Jessie. Hawak ang malambot na maliit na kamay ng kanyang anak na babae, nadama ni Benjamin ang isang alon ng lamang sa kanyang puso habang nakatingin siya kay Jessie. Tumangala din ito sa kanya, namumula ang maliit na mukha dahil medyo hindi siya sanay. Manatiling magkasama, huwag tumakbo ng walang patutunguhan, at mag-ingat. Paalala ni Benjamin sa mga bata.
Sige, umalis na tayo. Udyok ni Jasper. Sabik siyang tumingin sa mataong amusement park. Sunod-sunod na napalingon ang mga tao sa amusement park nang makita sila. Nabighani sila sa paningin ng anim na kaibig-ibig na bata na hindi makatingin sa malayo. Si Jasper, feeling saplada, komandat sa karamihan, ngumisi. Itigil mo na ang pagpuri sa sarili mo. Hindi na nakatiis si Oliver at hinampis niya sa noo ang kapatid. Tawa ng tawa sina Gavin, Tim, at Zachary. Napangiti si Jessie, inilantad ang kanyang walang ngipin na gilagid. Ang kanyang kaibig-ibig na kilos ay hindi mapaglabanan na. Nakakaaliw. Aling aktibidad ang gusto mong laruin? Mahinang tanong ni Benjamin sa kanila, nakita ang kanilang kagalakan. Mga bumper car, pagsakay sa pendulum, Ferris wheel, roller coaster. Bawat isa sa anim na bata ay gustong maglaro ng kakaiba. Isang kibot ang sumabit sa sulok ng bibig ni Benjamin. Ang ilang mga aktibidad ay hindi limitado para sa mga bata dahil sa kanilang murang edad. Sumakay muna tayo sa mga bumper car. Hindi kayo makakapaglaro ng pendulum ride. Maglalaro tayo ng iba mamaya. Nasa unahan ang mga bumper car. Pinili ito ni Benjamin dahil malapit lang ito, at hindi tumutol ang mga bata. Masigla, hinimok nila si Benjamin na magmadali. Inutusan ni Benjamin ang kanyang mga bodyguard na magpatuloy at magayos bago niya sila akayin. Dumating doon ang anim na bata, bawat isa ay humahawak ng bumper car. Bukod kay Tim, na hindi masyadong pamilyar sa mga kontrol, ang iba pang lima ay nagsimula ng magmaneho. Lumapit si Benjamin at tumingkayad para turuan si Tim. Iikot mo ang manibela sa direksyon na gusto mong puntahan. Nasa ibaba ang accelerator, at doon ang preno. Subukan mo, dahan-dahan. Kabanata 1299. Nagturo sandali si Benjamin, at mabilis itong kinuha ni Tim. Ilang minuto lang, naging bihasa na ang huli. Gusto mo ihatid kita? Bago pa matapos ni Benjamin ang kanyang pangungusap, nag-zoom off na ang bata sa pamamagitan ng pagpindot ng accelerator, na sumama kay Gavin at sa iba pa sa kanilang kasiyahan. Nagpatikip ng bibig si Benjamin, nakatayo sa gilid para panoorin ang mga bata na naglalaro. Iminungkahi ng isa sa mga bodyguard na nakatayo sa likod ni Benjamin, ang madaldal na si Miguel, Mr. Graham. Gusto mo rin bang magmaneho ng isa para makasama ang mga bata sa kanilang kasiyahan? Lumingon sa gilid si Benjamin at tinapunan ng tingin ang lalaki. Napakabata, pumunta na kayo at samahan sila. Natahimik ang mga bodyguard. Napatingin si Miguel sa seryosong ekspresyon ni Benjamin at maingat na sumagot, pero daddy kanila. May pagkakaiba. Nagsalubong ang kilay ng huli habang pinagmamasdan ng mga bata na masayang naglalaro. Sa mahinang boses, tinanong niya, mukhang kailangan nila akong samahan. Hahaha, go on, go on. Hindi ako natatakot sa inyo. Magkampi tayo at kabkuban siya. Ituturo natin sa kanya kung paano maging mapagpakumbaba. Tuwang-tuwa ang mga bata at tumatawa na kahit ang grupo ng mga matatandang nagmamasid sa labas ay hindi napigil ang sumama. Tinapik ni Benjamin ang kanyang mga daliri sa kanyang hita, nagdadalawang isip kung bababa ba siya at makipaglaro sa mga bata. Biglang sumigaw si Jessie, at tumingin siya, nakita niya na lahat ng 5 lalaki ay nagsimulang mang-aagaw sa kanya. Nakanited brows Benjamin strode forward at umakyat sa isang cart. Gayunpaman, dahil sa kanyang mataas na tangkad at mahabang binti, nakita niyang hindi komportable na umupo sa loob. Anuman, hindi ito nakakaapekto sa kanyang mga aksyon. Pinunasan niya ang gas at itinuro kung nasaan ang kanyang mga anak, na kinokontrol ang kanyang puwersa upang tamaan lamang ang mga cart na nakapalibot kay Jessie nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa mga bata. Tinambangan ako ni Mr. Graham. Sigaw ni Jasper, ang pinakamalakas na sumigaw, nang lumingon siya at nakita si Benjamin. Nagliwanag ang iba pang maliliit nang makita si Benjamin na sumasali sa saya. Nakipagpalitan ng ilang tingin si Gavin kina Tim, Zachary, at Oliver, at agad na nagpalit ng direksyon ang magkapatid, lahat ay napunta kay Benjamin. Agad na sumabog ang lugar na may hiyawan, tawanan, at kasiglahan. Ang mga bodyguard, kasama ang iba pang mga magulang, ay tumawa rin habang pinapanood silang naglalaro ng ligaw. Bang! Bigla na lang nataman ang cart ni Benjamin mula sa likuran, na medyo napaatras. Nang makitang si Jessie ang may kasalanan, kumunot ang noo niya. Jessie, niligtas lang kita. Paano mo ako napunta at sinaktan ngayon? Bamantong hininga siya ng may pagmamalaki, pagkatapos ay mabilis na nagtago sa isang tabi at sumama sa kanyang mga kapatid sa pakikipagtulungan kay Benjamin.
Sa bahagyang pagpikit ng kanyang mga mata, tiningnan ng lalaki ang mga bata na nagkukumpulang patungo sa kanya at napahawak sa kanyang kinatatayuan, nag-iisang tinatakasan sila. Mga bata, tingnan natin kung sino ang pinakamatigas. Halika, tinawag ni Gavin ang kanyang mga nakababatang kapatid, na muling pinindot ang accelerator. Gaano man kitikot-takot si Benjamin, hindi pa rin niya magagawang manalo laban sa kapangyarihan ng masa sa mundo ng larong ito. Pinalibutan siya ng kanyang mga anak at iba pang mga bata, umaatake mula sa bawat direksyon. Dahil dito, maaari lamang niyang bigyang pansin ang isang direksyon, pinababayaan ang iba, hanggang sa tuluyang ma-corner. Nang mapansin ang tawanan ng mga bata, hindi nagalit si Benjamin at sa halip ay tuwang-tuwang tinanggap ang pagkatalo. Nanalo kayo, hindi ka ba nagyayabang sa pagiging tigas mo kanina? Naglakas loob ka pa bang magyabang ngayon? Pang-aasar ni Jasper sa lalaki na may pilyong ngisi. Si Oliver, na nakahawak sa kanyang tiyan, ay tumatawa ng husto na ang kanyang salamin ay malapit ng malaglag. Habang inaayos niya ang mga ito, pinagtatawanan niya si Benjamin, Mr. Graham, huwag kang masyadong magyabang, baka matatalo ka ng husto. Napanatili ng lalaki ang kanyang malakas na kilos at nagpakawala pa rin ng isang mapilit na humph. Natalo ka, ano ang dapat maging bastos? Inirapan ni Gavin ang kanyang ama. Huwag mo siyang pansinin. Ituloy natin ang paglalaro. Tumawag si Zachary, at nagmaneho ang mga bata, muling naghahabulan. Habang pinapanood ni Benjamin ang mga bata na naglalaro at nagtatawanan, kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan sila saglit, pagkatapos ay ipinadala ang video kay Erisa. Kabanata 1300. Mahigit 2 oras na ginugol ni Benjamin ang pakikipaglaro sa mga bata sa amusement park bago sila dinala sa pagkain. Ang mga bata ay sabog at basang-basa sa pawis sa sobrang paglalaro. Pagdating sa oras ng pagkain, halos naubos na nila ang kanilang pagkain. Kumunat ang noo ni Benjamin at binalaan sila, dahan-dahan. Mag-ingat, mainit, binili ko na sila ng merienda paglabas nila ng school. Bakit parang hindi pa kumakain buong araw ang inaasal nila? Tiningnan siya ng mga bata, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain. Sa katunayan, sila ay may merienda, ngunit pagkatapos ng mahabang laro, sila ay muling nagugutom. Si Benjamin ang nag-aalaga sa 6 na bata, na naghahain ng pagkain sa kanilang mga mangkok, ngunit hindi pa siya nakakagat kahit isang kagat. Tumingin si Tim sa lalaki at nag-aalalang nagtanong, Mr. Graham, hindi ka ba nagugutom? Na may magiliw ng ngiti na naglalaro sa gilid ng kanyang bibig, malumanay na sumagot si Benjamin, makakain muna kayo. Tumangala din si Zachary sa lalaki at walang patawad na sinabi, kung hindi ka magsisimulang kumain, tatapusin natin ang lahat. Mag-o-order pa kami kung kulang pa. Dinala sila ni Benjamin sa drawbridge dining para kumain. Sa loob ng pribadong dining room, tanging ingay ng mga bata na kumakain ang maririnig. Matapos maghain ng mas maraming pagkain sa mga bata, nagsimulang maghukay ang lalaki sa kanyang pagkain ngunit inilapag ang kanyang mga kubyertos pagkatapos lamang ng ilang kagat. Habang kumakain ang mga bata at hindi nagaanong nagugutom, sabay-sabay nilang ibinaling ang tingin sa kanya. Mr. Graham, tapos ka na bang kumain? Curious na tanong ni Oliver. Tinapik ni Benjamin ang maliit na ulo ng bata, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan si Erisa. Tingnan ko kung kumain na ang mami mo. Tumawa ang 6 na maliliit, at ngumiti si Jasper, si mami ay kumain na. Hindi kanya hihintayin. Sinulyapan ni Benjamin ang bata. Nang may mahinang boses na nanggaling sa kabilang linya, hindi niya sinasadyang ngumiti. Honey, naghapunan ka na ba? Kumakain ako sa drawbridge dining kasama ang mga bata. Gusto mo bang magdala ako ng takeout para sa iyo? Ang mga bata ay nagnakaw ng mga sulyap sa malambot, mapagpasensya na mukhang Benjamin habang kumakain. Samantala, sa ospital, naghapunan na si Erisa. Gayunpaman, hindi mapigilan ang kanyang bibig sa pag-iisip ng mga masasarap na pagkain iyon nang marinig niyang binanggit ni Benjamin na kumakain siya kasama ang mga bata sa drawbridge dining. Gusto ko ng duck confit. With a doting smile, malumanay na nagtanong si Benjamin, yun lang ba? May gusto ka pa ba? Well, magpas siya para sa akin. Gusto kong kainin ang lahat, she said with a playful pout. Nakabalik na ba kayo mula sa inyong pamamasyal, o hindi pa kayo nakakapunta? Pumunta na kami. Hindi mo ba nakita yung video na pinadala ko sa'yo? Medyo naguguluhan siya. Awkward na tumawa si Erisa. Matapos ang isang tiyak na tao ay lumabas, nakaramdam siya ng kaunting pagkabagot at nanood ng TV ngunit nakatulog sa kalagitnaan.
Kung hindi dahil dinalhan siya ni Mary ng pagkain at ginaisang siya para kumain, malamang nakatulog siya hanggang gabi. Katatapos lang niyang kumain at nakipag-chat kay Mary nang dumating ang tawag ni Benjamin. Ilang sandali lang ay umalis na si Mary. Panoorin ko ito saglit. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Nang mapansin ni Jessie na nahihirapang sumalok ng pagkain, inabot niya ang kanyang tinidor para tumulong habang nagtatanong, "Nasaan ka? Bakit hindi mo ito nakita?" Akala niya ay makakasama nila ang saya habang siya at ang mga bata ay nasa amusement park, ngunit ang nangyari, hindi niya nakita ang video. "Nakatulog ako. Nagising lang ako nang dumating si Lolo at ginaisang ako." Tumawa si Erisa at iniba ang usapan. "Tapusin mo ang pagkain kasama ang mga bata. Titingnan ko ang video." "Manam." Huminto si Benjamin at ibinaba na lamang ang kanyang telepono para kumain matapos marinig ang pagbaba nito. "Anong gustong kainin ni Mommy?" Ibinaling ni Gavin ang ulo para tingnan ang lalaki, kumikislap ang mga mata habang kumukurap. "Duck confit." Sa sandaling binanggit ito ni Benjamin, si Gavin at ang iba pa ay nagsimulang mag-crave ng duck confit. "Gusto rin naming kumain yan." Mabilis na nagsalita si Jasper at sabik na tumingin kay Benjamin. May mahinang tawa, tumawag ang lalaki sa server at nag-order ng 2 servings ng duck confit. Isa ang ihain dito, at isa ang pupunta. Nag-order din siya ng ilan pang ulam na gustong kainin ni Erisa at inutusan ng server na ipakito ng maaga. Matapos kumain ang lahat, dinampot ni Benjamin at ng mga bata ang mga nakaimpake na pinggan at umalis sa pribadong silid kainan. Hindi pa man nakakalabas ang 7 sa kanila ay nakaharap na sila ni Miranda.